Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so let us now proceed no? Dito po sa ating topic no? sa video po natin. Ito po may kinalaman sa pag-cancel po ng lien or encumbrances 'no, do'n po sa titulo ng lupa. Lalo na kung ito ay nakasanla 'no, at ito ay nagiging subject po ng tinatawag nating adverse claim 'no. So, siyempre hindi po 'pag meron pong mga ganyan, hindi po maituturing na clean title o malinis yung titulo ng lupa. Kaya kaya, sa lalong madaling panahon 'no, kung kayo'y mga landowners at ang inyong titulo, tax declaration certificate ninyo ay meron pong tinatawag nating lien or annotations, na, 'pag meron pong ganyan-ganyan 'no, yan na po ay makapagbaba po ng value ng inyong property, lalo kung may balak kang ibenta po ito, ay wala po maaaring walang bibili po niyan o babaratin lang po kayo. So, napakaimportante, napakamahalaga na 'pag mayroon po kayong, ang inyong titulo ng lupa, tax declaration certificate, ay may lien o may encumbrances na nakatatak. Aba'y hangga't sa lalong madaling panahon ay ma-cancel po ito, okey? So ito po ang bigyan natin ng buhay 'no, sa episode nito. Sa sulat po sa atin ni Rosalia, okey. Sabi kasi niya ay, "Hello po attorney, paano kung walang ma-cancel yung annotation sa land title kasi na-close na daw yung bangko kung saan nila sinangla, okay. So, okay, fully paid na daw sila. So, paano daw? Meron naman silang resibo na fully paid na sila, pero yung bangko ay sarado na. Ay paano nga naman nila ma-cancel yung kanilang tinatawag nating, encumbrances na nakatatak sa kanilang, lupa, titulo nila 'no? Kasi ganito po 'yan 'no, 'pag tayo kasi may isasanla lalo pa kung ito isang financial institution, okay. O siyempre 'pag sinanla po yung property natin, ang security na ibibigay mo, collateral, eh, siyempre yung titulo mo na original owner's duplicate title. Ito po ay nando'n sa nasa mortgagee po ito. So, and then siyempre kaakibat po nito, isu-surrender mo 'yan ng title mo at ipapa-annotate po nila yung inyong mortgage 'no. Kaya, based on this nagkaroon po ng lien or encumbrances doon sa titulo mo, okay. So, in this particular case 'no, fully paid na sila. Eh, paano man kung pupunta sila dun sa Register of Deeds, eh, hindi nila dala-dala yung titulo nila, hindi po sila entertainin dun because sasabihin ng Register of Deeds, "Aba'y dalhin mo muna sa amin yung owner's duplicate title mo na galing do'n sa pinagsanlaan mo kasi kung fully paid na kayo siyempre ay ibibigay sa inyo yung inyong titulo." Ang problema niyan, eh, sarado na daw yung bangko, so paanong gagawin? Okay, una, makipag-ugnayan muna kayo sa Register of Deeds. I-check niyo muna, i-verify ninyo kung ano bang status ng inyong titulo na ginamit na collateral doon sa bangko na nagsarado na. So kung hindi pa naman subject to foreclosure, okay, dahil sabi mo nga na fully paid na kayo at may resibo kayo, ang status ng titulo ninyo ay gano'n pa rin, 'di ba? Kaya lang hindi niyo mapa-cancel 'yan kung hindi niyo dala-dala yung owner's duplicate title, yung original nito, na ginamit ninyo as collateral o security doon sa bangkong pinag-utangan ninyo na unfortunately ay nagsarado na. So ang gagawin po ninyo ngayon, ay considering na meron na kayong certificate of full payment 'no, meron kayong resibo na fully paid na kayo, ay makapag-ugnayan po kayo sa Bangko Sentral 'no, sa PDIC na kung saan ay kasi 'pag ang bangko kasi nagsarado, automatic po 'yan 'no, na yung PDIC will take over the assets 'no, of the bank 'no. So kasama diyan tiyak na ay yung mga titulo ng lupa na nakasanla sa kanila because yung assets includes lahat yun po ng mga ari-arian ng bangkong nasarado including 'no, doon sa nagkautang sa kanila, okay. So ipakita po ninyo ang inyong, full payment, resibo doon sa PDIC at
at kunin po ninyo 'no, kunin po ninyo ang, inyong original, certificate title, yung duplicate title na ginawa ninyong security. Now on top of that, kasi meron kayong tinatawag na resibo na fully paid na kayo, you can also ask the PDIC 'no, na mag-issue po sila ng certificate of full payment and then release and discharge of the real estate mortgage. Ito po kakailangan po ninyo ito doon sa Register of Deeds, oh. So, once you have that 'no, ulitin natin, meron kayong proof of full payment na kayo, okey? May resibo kayo, so hingi din kayo ng certificate of full payment doon sa PDIC and of course, na discharge and release of the real estate mortgage, okey? So, 'pag nabigyan kayo nito, babalik kayo doon sa Register of Deeds. Of course, dala-dala na ninyo yung, resibo na bayad na kayo, certificate of full payment, and the third, yung release and discharge of the real estate mortgage. So, pumunta na kayo doon with these documents, pumunta na kayo doon sa Register of Deeds upang mapa-cancel po ninyo ang lien or annotations 'no, encumbrances doon sa inyong titulo, okay? Then 'pag na-cancel na ito, well, kampante na kayong, umuwi sa inyo at, maituturing na natin ngayon na ang inyong titulo is already considered as clean title at wala na yung naka-annotate do'n or encumbrances na ito ay, nakasanla pa. Okay. So, I hope nabigyan natin ng kasagutan 'no, ang, tanong po sa'tin ni Rosalia sa episode na ito, okay. So, maraming salamat. Bago tayo magpatuloy, I would like to spread the good news 'no, na ang Batas Pinoy po meron na po tayong, page sa Facebook. Kabubukas lang po nito 'no, as of this, very moment. So baka po bibilang pa lang po sa ating daliri ang nag-follow po nito. So paki-spread po yung good news nito at, kung kayo ay may Facebook account o kung wala man 'no, ang inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo mayroon, paki-spread po yung good news ah ma-follow po ninyo ang Batas Pinoy at, sa Facebook po 'no, um, yung mga comments ninyo ay masasagot po natin 'no, sa abot po ng ating makakaya. In this manner, dito rin po sa YouTube 'no, what we're doing is sa abot po nating makakaya ay sinasagot po natin ang inyong mga comments 'no. At, pagpasensya na lang po ninyo na lahat po ay hindi po natin talaga masagot. Alam na po ninyo kadahilanan because of the time constraint po, okay. So, sa mga ating subscribers, viewers, likers po natin, marami pong salamat 'no, sa inyong walang sawang pagtangkilik po ninyo, because of your support 'no, ay nagkakaroon po tayo ng strength, ng motivation na ipagpatuloy po ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Sabi nga natin, it could be your friends, your neighbors, your kamag-anak po ninyo, no? O kakilala po ninyo. Pang sila rin ay may mapulot po no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So maraming salamat at I hope to see you again in the next video po natin. God bless.